Lukas Kapitulo 22. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Pasko. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya, sapagkat nangatatakot sila sa bayan. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariot, na kabilang sa 12. At siya'y umalis, at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sila'y nanggagalit, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang Pasko. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng Pasko para sa atin, upang tayo'y magsikain. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo ibig na aming ihanda? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bandang tubig, sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan, doon ninyo ihanda. At nagsiparon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Pasko. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng pakwang ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapwat narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. Sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda, datapwat sa abanyaong taong nagkakanulo sa kanya. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga gentil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga tagapagpala. Datapwat sa inyo'y hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang. Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Datapwat kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking ama. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi tayo tilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y subuan ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinyo lang baga kayo ng anuman. At kanilang sinabi, hindi. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain, at ang wala, ay ipagbili niya ang kanyang balabal, at bumili ng isang tebak.
Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, at ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. At sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tibak. At sinabi niya sa kanila, sukat na. At siya'y lumabas, at pamaron, ayon sa kanyang kaugalian, sa bundok ng mga alibo, at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maninggaz, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nanggatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nanggatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa 12, ay nangunguna sa kanila, at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanagabaga kami ng tibak. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinig pa ang kanang tainga niya. Datapwat sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipon niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tibak at mga panghampas. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin, datapwat ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At isang alilang babae, na nakakakita sa kanya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapwat siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Datapwat sinabi ni Pedro, Lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba na nagsasabi, sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya, sapagkat siya'y Galileo. Datapwat sinabi ni Pedro, Lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At nalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas, at nanandyas ng kapait-paiten. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo, sino ang sa iyo'y hamampes? At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya, na siya'y inaalimura. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanhedrin, na sinasabi, Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin. Datapwat sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Datapwat magmula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. At sinabi nilang lahat, kung gayo'y ikaw baga ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sinabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patuto? Sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kanyang sariling bibig.